So yun po mga Kadaver Cats, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At eto, pag-usapan natin tong isang di ko alam kung vlogger ba to. Bali may ano siya, may 10 facts. 10 facts about po sa TVJ at sa Tape INC. So dun sa vlog niya, kinukwento niya kung sino ba talaga yung dapat na magmay-ari ng Tito Lungit Bulaga. So dito nyo makikita ho na yung mga vlogger sa kabila ay walang kaalam-alam sa mundo. Wala talaga, promise. Wala, promise. Ito, panoorin nyo na lang. Pero bago yun, no, ito muna, panoorin natin to. Asan na nga ba yung mga dating host? Part 2 to part 2. Asan na ba yung mga dating host ng Itbulaga? Ano na ba yung mga buhay nila? Ano na ba yung sa totosin nga lang po siyempre ako bata pa ako, 29 years old, no? So yung iba rito hindi ko alam na naging naging host or co-host ng Itbulaga, no? Kasama ang Tito Vic and Joey. Naging party ho sila ng Legit Daber Cats, no? So dito malalaman natin yan na siyempre bago natin ito simulan, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So yun, update na rin po pala. So kanina nakapagpa-check up na ako, no? So medyo kinabahan lang kayo ng konti. Kasi medyo lumala na yung ating pag-uubot at sipon. So bali isang damakmak na gamot ang nireseta ho sa atin. Hindi ko na lang mapakita sa inyo pero alam na, no? Thank you po pala dun sa mga nag-ambag-ambag para mapagpa-check up ako. Maraming salamat, no? So ano ba, naubo ko. Wait lang, inom muna tayo ng tubig mga Kadaver Cats, no? Di pa nga ako masyadong sisimula, inuubo na agad ako. So siyempre bago natin ito simulan, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ulitin ko, maraming salamat po doon. Hindi ko na po kayo maisa-isa. At yung iba ayaw naman din po magpa-mention ng kanilang mga name pero maraming salamat. Bali isang team po sila na nag-ambag-ambag po para lang makapagpa-check up po tayo kasi medyo lumala no yung ating karamdaman. Mayroon pang isa pang na kinukulam tayo ng isang sikat na tsahin ng isang sikat na personalidad na kalaban natin at ayaw at galit sa Tito Vic and Joey. So wala naman na tayong magagawa doon. Wala tayong magagawa yung kung may ganun silang klaseng kapangyarihan. Kaya ito, kahit pa paano mag-vlog tayo, no? Magbigay tayo ng mga reaction at good vibes na rin. Pasensya na kayo, hindi ko ma-straight yung pananalita ko, ha? Hindi ko ma-straight yung pananalita ko, parang ang hirap pa kasi yung parang uubo ako na hindi malaman. Okay, yun yung nararanasan ko, tapos medyo hingal. Pero hindi naman ako inihingal ng gusto, no? Siguro kailangan lang talaga ng sapat na pahinga at gamutan, no? So ulitin ko, maraming salamat at mega love shoutout kay Mami Teresa Arong, kay Kuya Armin Patricio at Ate Irene, kay Kuya Lori, yan, at sa mga Legit Daber Cats sa ating supporters dyan sila kunin ko na nga, isa-isahin na natin kasi hindi ko matandaan Yan, kay Mami Lucky Mom, kay Mami Jocelyn,
sa Forever TVJ supporters INC, mega love shoutout. Oh. Ang tigas pa ng ubo ko, guys. Hindi pa siya nadadala ng gamot. Kaya shoutout kay pero hindi ko na kayo maisisa kasi sobra talagang hirap na yung aking lalamunan. So alam nyo naman kung sino-sino kayo, no? Oo, yan, maraming salamat ulit sa inyo, ha? At kila Ma'am, kila Sir Briggs, kila Ma'am Cindy, Sir Alan, yan. Kila Ate Chaicher, kay Ma'am Miyuki or Lala, yan. Sa kabila kala Ate Elaine, sila Kamandag, yan. Shoutout sa inyo lahat. Hindi ko kayo matandaan, ha? Alam nyo naman, masakit yung lalamunan natin. So yun, tirahin na natin to. Baka tirahin ng iba to. Mga sikat na dating host ng Eat Bulaga at kamusta na ang iba sa kanila ngayon. Kamusta na nga ba? Inday Garutay. 2 taon naging parte ng EB si Inday Garutay na nagsimula matapos itong manalo sa segment na Humanap Ka ng Pang-Eat noong 1994. Pinasok nito noong 2016 ang politika at tumakbong independent bilang konsehal ng 2nd District ng San Juan. At noong 2022 naman sa ilalim ng Puwersa ng Masang Pilipino o PNP. Umamin din siya na hindi siya nakaligtas sa pagkakaroon ng mental health problem. Zoren Legaspi. Nakasama rin bilang Dabarkads ang aktor na Si Zoren? Legaspi. Ilang beses din siyang nakitang nag-judge at minsan ay guest co-host ng noontime variety show. March 15, 2018 naman nang pumirma siya ng kontrata sa GMA Artist Center matapos ang ikatlong beses nitong pagbalik sa network. Katatapos lang niyang gawin ang fantaseryeng Mga Lihim ni Orduha. Francis M. October 25, 2000, Si Francis M. naging performance at paglabas ng master rapper na si Francis M. sa Eat Bulaga kasama ang Eraserheads. 2 buwan bago mangyari ito, na-diagnose na siya na mayroong acute myeloid leukemia. Binawian ng buhay si Kiko noong March 6, 2009. Laman naman ng publiko na siya ang nagbuo ng salitang Dabarkads, isang sikat na pangalan para sa pamilya ng EB. Nagsimula si Francis M. sa Bulaga noong 1995. Dami rin pala nila, no? Pia Guanyo. Si Pia Guanyo. Taong 2003 nang unang sumalang bilang host ng Eat Bulaga si Pia. Huli siyang lumabas sa Bulaga sa pamamagitan ng Zoom teleconference sa pagdiriwang ng 42nd anniversary ng programa noong 2021. Kasalukuyan naman siyang mapapanood bilang host ng morning talk show na kada umaga na ipinapalabas naman sa Net25. Michael B. Taong 2000 ito yung pinakamagandang host dito. Bago tuluyang Michael B, galing. Noong 2016. Ang pagiging abala nito sa iba pang trabaho ang naging rason upang magpaalam siya sa Bulaga. Mas pinagtuunan na lang niya ng pansin ang main projects niya na Bubble Gang at Pepito Manaloto. Jano Gibbs. Si Jano Gibbs. Host ng Bulaga si Jano mula 2001 hanggang 2007, saan una silang nagkakilala ni Anjo Iliana. Kalaunan ay nagsama silang dalawa sa Net25 noontime variety show na Happy Time na naging katapat ng EB. Ano rin pala si Jano Gibbs, no? Hanggang October 15, 2021. Nagbalik pelikula naman siya noong 2022 sa reunion movie nila ni Anjo na Hello Universe na nag-number 1 sa Netflix. Iza Calzado. Taong 2011 naman Di ko ata naabutan kasama ng Dabarkads. Ay, naabutan ko to, Isa. Co-host. Enjoy si Iza sa kanyang hosting stint. Kaya naman isa ito sa mga nalungkot sa mga pangyayari sa pagitan ng TVJ at Faith. Sa ngayon ay ine-enjoy muna ni Iza ang pag-aalaga sa una nilang baby ng asawang si Ben Wintle na si Bea Amihan. Chris Aquino. May ilang pelikula naman na pinagsamahan. Ano pala si Chris Aquino dyan? Valentine noong 1990. Kaya naman nakikita rin siya bilang guest ng programa. Guest Pero lang. isang pambihirang pagkakataon naman ang makapaglaro si Chris sa Pinoy Henyo noong promotion ng My Little Bossings noong 2013. Unang pelikula kasi ito ni Chris kasama ang anak na si Bimbi at reunion movie nila kung tutuusin ni Bossing. Herbert Bautista.
Nakasama bilang co-host ng Bulaga ang dating mayor ng Quezon City na si Co-host. Herbert Bistek Bautista. Noong 1989 hanggang 1992 siya naging bahagi ng programa. Marami naman ang sumuporta sa kanyang papel bilang ama ni Catherine at asawa ni Rufa sa seryeng The House the Rest of Us. Ogie Alcacid. Isa ring original na dabbercat si Ogie na nagsimulang makasama sa show noong 1988. Kahit sandali lang ang itinagal nito sa programa na Saglit lang. madalas nitong pag-guest. Hindi ko na naabutan yan. Ngayon nga ay kasama na siya sa pamilya ng It's Showtime, nakatapat ng Bulaga pero malaki ang pasasalamat niya na nakasama siya sa longest-running noontime show sa bansa. Vina Morales. Matagal na naging kapuso si Vina, kaya naman nabibigyan ito ng pagkakataon na makasama sa Bulaga lalo na sa singing segments ng show. Noong March 2023 nga ay napanood siyang muli bilang judge ng Little Miss Diva. Huli naman siyang napanood sa seryeng Marry Me, Marry You ng ABS-CBN na nagtapos noong 2022. Mikey Coangco. So, Mikey Naging Coangco? bahagi din ng pamilya ng Di ko na Bulaga naabutan Mikey Coangco Jaworski noong 1995. Doon din nagsimulang pasukin ni Mikey ang showbiz. Naging miyembro siya ng IOC o International Olympic Committee noong 2013 at kalaunan ay naging bahagi ng executive board na tatagal hanggang 2025. Gretchen Barreto. Ito rin, di ko rin. 1983 naman ang makasama ng Bulaga si Gretchen bilang Dabbercads. Ito ay bago siya maging host ng talk show na Show and Tell sa GMA7. Masaya naman ito ngayon kasama pa rin ang longtime partner na si Tony Boy Coangco. Ang unika iha naman niyang si Dominic ay 3 buwan pa lang kasal sa businessman na si Michael Hearn. Ay de las Alas. 5 taon mula noong 1995 hanggang 2000 Ay, kasama ang comedy concert queen. Siya rin to, magaling din magpatawa to eh. Madalas din siyang mag-guest sa programa tulad ng paglalaro nito sa Jackpot and Poy at Bawal Judgmental. Nagpunta man ito ng Amerika para sa pamilya, bumabalik pa rin siya sa mga proyekto dito sa bansa dahil sa pinirmahang kontrata sa GMA Artist Center noong 2020. Aiko Melendez. Si Haiko? Nakasama si Aiko sa Bulaga noong 1989 hanggang 1995 noong nasa ABS-CBN pa lang ang Bulaga. Tapos iyon ay nagiging guest din siya ng programa. Pa-houster pa nga siya noong 2021 nang maglaro ito sa Cash Landing on You segment. Bumalik naman sa politika si Aiko at nahalal bilang konsehal ng 5th District ng Quezon City. Kimpi De Leon. Si Kimpi. Nagulat si Kimpi nang bigla siyang alisin sa programa noong 2016. Walang rason ang ibinigay ang aktor sa pagkakatang Kalusos naman na gano'n nun eh. 14 years ang itinagal nito bilang co-host ng Bulaga na nagsimula noong 2004. Ang katatapos pa lang niyang pelikulang Here Comes the Groom ang nagbigay naman sa kanya ng Best Supporting Actor Award para sa unang Summer Metro Manila Film Festival. Sunshine Cruz. Si Sunshine? Noong 1995 nakasama ng Bulaga si Sunshine Cruz. Mm. Maikli man ang naging hosting stint niya, puno naman ng saya ang naging dulot nito sa kanyang karera. Napanood siya noong 2022 sa Viva Max movie na An Affair to Forget. Kasalukuyan naman siyang kasama sa collab serye ng ABS-CBN at GMA7 na Unbreak My Heart. Isabel Daza. 2011 hanggang 2014 ang hosting stint ni Isabel sa Bulaga. Dito nakita ang kakayahan niya sa pagpapasaya ng mga tao. Naging host naman siya ng kalabang programa na Lunch Out Loud sa TV5 noong 2020 hanggang sa pagtatapos nito noong April 2023. Family of 5 na nga sila ng asawang si Adrian Semblat dahil 3 na ang kanilang anak, 2 lalaki at 1 babae. Solen Yusuf. Nakasama rin ang isa sa mga It Girls na si Solen Yusuf sa Bulaga noong 2012. Masaya naman ito na nabigyan ng pagkakataon na maging co-host ng longest-running noontime show at challenge rin ito sa kanyang pagtatagalog noon. Si Solen, no? Of 4 na sina Solen, Hindi ko alam yan. Hindi ko na natandaan. dahil sa kanilang 2 anak na babae. Sharon Cuneta. Sharon. 1983 hanggang 1984 naman naging co-host ng Bulaga si Sharon. Hindi na nga iba ang megastar sa programa dahil kamag-anak ito ni Tito Sen.
Guest judge din siya kasama ang anak na si Frankie sa segment nitong Music Hero noong 2016. Busy naman siya ngayong taon sa mga concert tours niya sa labas ng bansa. Rochelle Pangilinan. Parte ng pinasikat na dance group ng Bulaga si Rochelle, Oo. ang sex bomb noong 1999. Kahit wala na sa programa, na iimbitahan naman itong maging judge ng mga dance contest nila. Nagbalik ang ilang miyembro ng grupo sa programa nang maimbitahan sa special segments nila kasama ang kilalang online shopping app. Happily married siya kay Arthur Solinap for 6 years now kasama ang kanilang baby girl. Sam YG. Sa YG, magaling din to. 2016 ang itinagal ng radio DJ na si Sam YG sa Bulaga. Unang nakita ang alter ego niyang si Shivaker nang maglaro ito sa Pinoy. Shivaker. Kinagiliwan ito ng audience at doon na siya nagsimulang maging co-host ng programa. Ngayon ay focus na siya sa pagiging DJ at madalas na events host din. Rufa Gutierrez. Naging bahagi siya ng Bulaga noong 2017 bilang referee sa segment na Jackpot and Foy. Lumahok din siya sa Referee 30th lang. anniversary special segment na #Dubbercuds The Ultimate Battle at sumayaw sa 1987 song na Supersonic. Nang maglaon ay naglaro siya sa Boom at Bawal Judgmental segment ng programa. Rosana Roses. She's Got the Look 1992 ang unang Hindi segment ko mga tanda na to. Bulaga. Hindi ko na alam itong mga to. Contest na nanalo sa daily round ng kompetisyon. Nakita naman siyang lumabas sa ang probinsyano noong 2021 at makakasama sa Cell Block na comeback serye ni Jericho Rosales. Richie the Horsey. Yan si Richie. Original Dubbercud si Richie mula pa noong 1979 hanggang 1985. Bumalik naman siya noong 1994 at 2009. Nakilala siya noong una bilang sidekick ng TVJ na maraming nagawang comedy films. April 2015 nang bawian siya ng buhay dahil sa komplikasyon dulot ng diabetes, kidney failure at stroke. Randy Santiago. Si Randy rin pala, Kahit no? ng Bulaga ang programa nila. Di ko alam to, ah. O Salo-Salo Together, nakasama pa rin siya ng programa noong 1995. Mas naging mainit 1995. naman ang tapatan nila. Di pa ako pinapanganak Nag-host nun. si Randy sa ABS-CBN ng MTV o Magandang Tanghali Bayan noong 1998. Kasalukuyan naman siyang host ng videoke singing game show na Singaling sa TV5. Pops Fernandez. Pops Fernandez. Nakasama si Tipay sa Bulaga noong Ay, naabutan ko siya. 1997 hanggang 1988. Naalala ko siya. Muli naman siyang bumalik noong May 20, 2023 para sa segment na Karen Sings With at kinanta ang ilang mga hit songs niya tulad ng Don't Say Goodbye, Little Star at Point of View. Nagkaroon din siya ng concert tour na The Four Kings and a Dami kong mga hindi naabutan pala naman ng naging host, no? Haji Alejandro at Nonoy Zuniga. Diana Menezes. Kaya si Diana na. Ayan, may picture kami niyan nun eh. Naman nakasama bilang Dubbercuds ang Brazilian beauty na si Diana Diana Menezes. Menezes. Aminado siya na nagbago ang kanyang buhay dahil sa Bulaga at doon din siya nahasang magsalita ng Tagalog. 3-time breast cancer survivor naman siya na huling na-diagnose noong 2020. Mga ka-showbiz peeps, sino pa ang nais ninyong idagdag sa ating listahan ngayon? Send your comments. Grabe, no? Alam niyo yung ibang mga ano, hindi ko na naalam yun. Hindi ko na alam yung mga ibang host doon. Sorry, ah. Alam niyo nung nakaraan yung ginawan ko rin ng video tong ganito, yung part 1, ang dami nagalit. Hindi daw ako legit Dubbercuds kasi hindi ko daw tanda. Paano ko matatandaan? Hindi ko naman, bata pa ako eh. Hindi naman ako 80 years old para matandaan ko lahat yan. O baka sabihin nyo, ba't hindi ka nagre-research? Ba't kailangan pa ba i-research yan? Para lang masabing legit Dubbercuds ka. Anak ng teteng naman. Yung mga basher din, mema din eh, no? So yan, dito na tayo sa exciting part. Sa vlogger ng ano, dun sa vlogger ng tawag dito, to. Yung vlogger ng ano to, ng tawag dito nung Tapay NC. So ito, hindi ko siya dapat papatulan kasi nga una-una
Ang subscriber niya is wala pang 100. Pero ang dami niya ng video Tignan niyo ito yung napapansin ninyo. Yung mga vlogger sa kabila. Hindi mo lang nag-aangatan yung mga channel. Para mag-aangatan yung mga channel. Ibigay mo, pinagtatanggol mo yung mali. Ano ba ito kung totoo man yung mga pinagsasabi nila doon, tatangkilikin sila ng tao kaso wala. Laglag Kaya hanggang ngayon wala. Kahit anong vlog nila, nga. Kahit anong kahit anong sabihin nila, wala, nga pa rin Ito, panoorin natin to. Oo, tingnan natin, okay? Video ay hindi ganun kasimple. Kaya bawat manonood o bawat Pilipino, bawat isa sa atin ay dapat Nagbabike pa siya. sa pag-iisip. Hindi isa nagdadala tayo ng mga emosyon at hindi tayo nagdadala Umpisa natin. merinda. Sundan nyo ito ng kape habang nagkikwentuhan tayo para exciting ang bawat kwento natin. Kwentuhan. Alam nyo ba na ang bangayan ng Tape Incorporation ay TBJ ay hindi ganun kasimple? Kaya bawat manonood o bawat Pilipino, bawat isa sa atin ay dapat maging matalas ang pag-iisip. Matalas ang pag-iisip. Dadala tayo ng mga emosyon at hindi tayo iparamdam mo sa amin ang talas ng pag-iisip mo. Breaking news. Hindi po yan. Ang matalino at matalas na pag-iisip na isang mamamayan ay nag-uumpisa sa pagiging magaling sa perspective na pananaw. Ito ang ating perspective na pananaw. Okay. Ito ang 10 facts. 10 facts. Bakit ang Tape Incorporation ay legal at may authority na magmay-ari ng Bulaga. Okay. Ulitin ko 10 facts. Bakit Huwag mo na ulitin. Incorporation ay legal at may authority na magmay-ari ng Bulaga. Naka-vlog mo ko Number 1 fact. Okay. Si Romeo Halosos Senior ang founder ng Tape Incorporation. Anong connect? Ng Tape Corporation ay siyang nag-produce at nag-create ng Bulaga. Sa makatuwid, ang Tape Incorporation Doon pa lang, laglag na. Si Romeo Halosos Senior ang founder ng Tape sabi niya Incorporated na nag-create ng titulong Itbulaga. Putangin yan. Papamura ka na lang talaga. Tandaan niyo yung live ni Enyo Master. Yung may hawak siyang libro. No? Tapos Itbulaga yung title sa labas. Tapos dito sa ilalim, The Creation. Ang nakalagay, Joey De Leon. Di sana si Romeo Halosos Senior ang nandun, tanga. Na-high blood mo na naman ako Ayaw magmura Ayaw sa lahat yung nagmumura ako Ay, sakit pa ako Okay. Sabi niya, ito basahin natin. Fact number 1, si Romeo Halosos Senior ay founder ng Tape INC. Tama naman yon. Na siyang producer ng Itbulaga. Tama naman yon, producer. Pero hindi siya yung nagmamayari at hindi siya yung nag-create. Tanga lang. Senior ang founder ng Tape Incorporation. Ng Tape Corporation ay siyang nag-produce at nag-create ng Itbulaga. Sa makatuwid, iba ang produce sa create, tanga. Ay, bobo lang. Akala ko ba kailangan natin ng Ay, bobo lang. Ang tunggis. Ang tunggis naman ito. Nag-produce, nag-create. Magkaiba kasi yun Anak ng teting naman. Para ka namang pinanganak kahapon, no? Ayan na nga lang content mo. Ayusin mo. Okay, simulan natin. Ang Tape Incorporation ay may founder. Ito ay ang si Romeo Halosos Senior, ang overall founder nito. Siya rin ang nag-umpisa ng mga show na Valiente, 17, di ba? So, sa TBJ at sa si Joey De Leon, sino ba ang founder sa kanilang tatlo? Meron ba? Wala na isa sa kanila ang masasabing founder ng Tape Incorporation. So, pangalawang facts. Sige. Ang tape ay may prior registration ng Itbulaga brand
na trademark sa Intellectual Property Office of the Philippines. Oo, pero hindi nila pinaalam sa Tito Vic and Joey. Kahit din naman ako eh. O, iparegister ko yung Itbulaga. O, tapos, hindi ko ipaalam sa Tito Vic and Joey kasi tiwala ang Tito Vic and Joey na hindi sila gagaguhin or tatarantaduhin ng alusos. So, tignan nyo, nung nalaman na nila, di ba? Doon na nagka-problema, doon na nagka-leche-leche ang lahat. Itong mga vlogger talaga ng kabila. Nasaan kaya mga utak nitong mga hayop na to? Hindi naman sa pag-ano, pero ang tatulonggis. Ibig sabihin, kung sino pala yung nag-produce, siya rin pala yung creator. So, yung salitang produce at creator, parehas na pala ngayon. Tapos ito naman, intellectual property. Asan na yun? Okay? So, pangalawang facts. Ito, pangalawang facts. Ang tape ay may prior registration ng Itbulaga trademark sa IPO. Meron naman talaga. Dahil hindi nga sila nagpaalam sa Tito Vic and Joey. Okay. Pagtripan natin to. May prior registration ng Itbulaga brand na trademark sa Intellectual Property Office of the Philippines bago pa ito nag-expire ng 2023. Sa makatuwid, kung pagtitingnan natin ang authority o legality ng pagmamayari ng Itbulaga na brand, ang Intellectual Property Office ay tinitingnan kung sino ang may prior na may registration sa Itbulaga. Pero asawa ni Pera. Tinitingnan din po ng IPO kung sino yung unang-unang creator. O, antayin nyo, malapit na ha. Tulonggis. Ang Tape Incorporation ay may prior na registration Prior ang puta. ng Bubulaga na brand bago pa Prior? na 2023. So binigyan sila ng authority ng Intellectual Property Office na gamitin at i-renew ang Itbulaga na brand. Ang tanong, bakit hindi ito ibinigay sa TBJ o hindi ibinigay kay Joey De Leon? Kasi hindi sila ang may-ari ng Itbulaga. Ulitin natin, saya. Itbulaga na brand. Ito nag-expire ng 2023. So binigyan sila ng authority ng Intellectual Property Office na gamitin at i-renew ang Itbulaga na brand. Ang tanong, bakit hindi ito ibinigay sa TBJ o hindi ibinigay kay Joey De Leon? Kasi hindi sila ang may-ari ng Itbulaga. Anak ng teteng, ganun na pala yung sukatan mo ngayon. Correct, hindi ibinigay porket siyempre paano ibibigay, naka-register na nga. Pina-register na nga lusos ng pasimple. Bobo lang. Itong mga vlogger na to, ano ko sila, tutumbukin ko lang nalulunok nyo yan. Pinapakain nyo sa pamilya nyo galing sa katangahan. Totoo. Nalulunok niyan, pinapakain nyo sa sa pamilya nyo galing sa katangahan. Galing sa mga papeki yung mga binabalita. Nalulunok niya, yung tipong susubo yung anak nyo. Lahat ng vlogger dyan ng tape. Ng tape INC, mga tolonggis talaga kayo. Nalulunok niyo yun, kinakain ng ng pamilya nyo. Yung kinikita nyo sa YouTube, Facebook, yung kinikita nyo dyan, pinapakain nyo sa pamilya nyo na nalulunok nyo yun na puro kasinungalingan, kagaguhan yung nyo. Diba may kasabihin yung mga matatanda? Kapag ang pera na galing sa nakaw, ipinakain mo yun sa pamilya mo, anong kakalabasan? Comment nyo dyan. Bulaga. Ang may-ari ng Itbulaga ay Tape Incorporation. Malinaw, di ba? So, malinaw kaya pala 100 views ka lang. Tape Incorporation ay ang Kung may content lang ako ngayon, hindi kita papatulan. Itbulaga at crew ng Itbulaga.
kasama na ang mga artista Ganun. na kasali sa It Facts. Ang TIP Incorporation ay ang nagbibigay ng sweldo sa lahat ng empleyado ng It Bulaga at crew ng It Bulaga. Okay. Kasama na ang mga artista Okay. na kasali sa It Bulaga, mga host nito, at lalo na ang TBJ bilang main host. So, ang tanong, sila TBJ ba at si Joey De Leon ba ang nagbibigay ng sweldo o talent fee sa mga artista na pumapasok sa It Bulaga? Hindi po. Ang TIP Incorporation ang nagsisildo niya, nagbibigay. Malamang sila ang production. Bakit? Pinahinintulutan ba ng Alusos na gumawa ng sariling production ng TBJ? Di ba noon pa man hindi? Nubo ako sa iyo eh. Isipin niya, bakit ngayon na pagpasok ng Tito Vic and Joey sa TV5 may sarili silang production? Alam nyo na kasi dati, no, hindi lang sinasabi ng Tito Vic and Joey. Noon pa man gusto nilang gumawa ng sarili nilang production. Kaso hinahadlangan sila ng tape. Kasi alam nila na mawawalan sila ng income sa oras na meron ng sariling production ng Tito Vic and Joey. Kahit hindi yan nalabas sa media, alam ko yan. O sasabihin naman, grabe naman tong vlogger na to, alam lahat. Hindi kasi isipin nyo mabuti. Hindi naman tanga ang Tito Vic and Joey. Siyempre, dati rin, naghahangad din yan or may kagustuhan din niya, may sarili silang production. Kaso, sa sobrang mahal nga nila at tinuring nilang pamilya ang Halusos family na tinarantado sila bandang huli. Na hindi nila alam tatarantaduhin sila bandang huli. Etong sinasabi nitong bobong vlogger na to, na sinasabi nito na sino ba dapat ang magmay-ari ng Titong Lungit Bulaga? Porket ang TPINC yan nagpapasahod sa mga talent or sa mga host ng tawag dito ng ano ba to? Ng It Bulaga, ng TPINC, sila yung magmamayari ng yung Halusos. So ibig sabihin pala, yung EAT na si Manny B. Pangilinan na nagpapasahod ngayon, so pagdating ng araw, siya pala ang may-ari ng EAT. Hindi ang TBJ kasi si Manny B. Pangilinan nagpapasahod sa Tito Vic and Joey at sa Dabarkads eh. So yun na pala yung batayan ngayon, yun pala yung batas ngayon. Na kapag ikaw nagpapasahod sa mga tao, ikaw ang magmamayari ng titulong yung titulo ng show. Kahit hindi naman ikaw yung nakaisip, ganun ba? So okay, play na natin. Talent fee, ang TIP Incorporation ang nagbibigay ng sweldo sa mga crew at empleyado ng TIP Incorporation Ulit-ulit na may kinalaman sa It Bulaga. Malinaw, di ba? Pang-apat, ang TIP Incorporation ay may tinatawag na Finance Corporate Office. Ang Finance Corporate Office, ito ang humahawak ng pera na pumapasok at lumalabas ng It Bulaga. Sa makatuwid, ang Finance Corporate Office ng TIP Incorporation ang nagbibigay. Lahat naman ng noon time show may finance office eh, tanga ka ba? Si Raulo ata. Baliw ka ba? Kailangan mo pang lahat dyan, lahat ng noon time show may ganyan. Hindi nag-iisip. Hala, tanga. Wala na nga kwenta mag-vlog, tanga pa. Hala. Hala. Ay, naku po. Mag-seminar kaya kayo, mga vlogger ng tape, yung mga iskonyan niya, mo kayo, mag-seminar kayo. Baka sakaling magkaroon kayo ng dunong. Oo nga. Alam nyo pinagtatawanan, ito kung halimbawa totoo yung pinaglalaban nyo, hindi sana marami nanonood sa inyo. Nanonood sa inyo, 500, 200, 50. Pinakamataas nga, kapag binabanatan nyo ako, tumataas pa yung views nyo. Pag content nyo si Isko, wala nga. Sa akin lang kumikita itong mga to. Magano kaya kayo? Mag-TESDA.
O kaya mag-ALS, Alternative Learning System. Oh, ay nako, maganda doon. Oh, mas mahuhubog yung utak nyo ng gusto doon. Wala palyado, imbis na tangkiligin ng tao, imbis na makakuha kayo ng yung parang maniniwala sa inyo, hindi matatawa sa inyo. Parang hindi matatawa ko ano. Mas kailangan ba sabihin to lahat naman ng noontime show may ganyan. Ay, naku lang talaga. Mga gastos sa production ng Eat Bulaga kasama na ang mga artista Oo nga. at mga host nito. Malinaw. Ang TBJ ba at si Joey De Leon, meron bang corporate office, finance corporate office? Wala silang finance corporate office. So wala sila kakayahang magsweldo ng mga Wala nga. Malamang paano sila magkakaya? Hindi naman sila yung production. Pero pag-usapang creator, sila yung gumawa ng Eat Bulaga. Alayo na doon Finance ano yung sinasabi niya? Yung sa finance tapos ididikit mo usapang trademark. Ay. Okay, tuloy natin. crew, empleyado ng Eat Bulaga. See? Number 5 facts. Ang tape ay naggumagastos sa lahat ng production ng Eat Bulaga. Sa makatuwid, sila ang may karapatan sa bawat video nito at sa bawat na segment, episode na ipinalalabas sa telebisyon. So, sa number 5 facts, malinaw ito na ang naggumagastos at nagbibigay ng mga production assistants ay ang Tape Incorporation at hindi po Joey De Leon at TBJ. Malinaw na ang TBJ o si Joey De Leon ay binibigyan ay isa sa mga gastusin ng Tape Incorporation. Sila ay under ng gastusin ng Tape Incorporation. Di ba? May finance corporate office ba ang TBJ? Ang Tape Incorporation at hindi po Ulitin natin. naggumagastos sa lahat ng production ng Eat Bulaga. Okay? Sa makatuwid, sila ang may karapatan sa bawat video nito at sa bawat na segment, episode na ipinalalabas sa telebisyon. So, sa number 5 facts, malinaw ito na ang naggumagastos at nagbibigay ng mga production assistants ay ang Tape Incorporation at hindi po Joey De Leon at Joey De Leon. Malamang sila nga yung production. TBJ ba ang production? Malamang sila magpipinance nun. Tsaka bakit mo kinokonek sa trademark yun? Alayo nun, tanga. Tapusin pa ba natin to? O sige, patapusin natin konti. TBJ, malinaw na ang TBJ o si Joey De Leon ay binibigyan ay isa sa mga gastusin ng Tape Incorporation. Sila ay under ng gastusin ng Tape Incorporation. Anong connect? Di ba? Oh. May finance corporate office ba ang TBJ? Oh, anong Joey connect De sa Leon. title nun? Sa titulo, anong connect sa kasong trademark yun? Kasi ganito. Ito kasi gusto niya pa ipaliwanag. Kailangan halusos ang magmamayari ng titulong Eat Bulaga dahil sila ang nagpe-finance. Kailangan na sila yung nag-finance. Aba, kapag nakuha tong Eat Bulaga, mag-ingat-ingat yung iba diyan. Halimbawa, hawakan ng halusos ang It's Showtime. Aba, ang kininila yan kapag nagastosan na nila ng pera yan. Kahit hindi sila ang creator niyan. Ganun ba? Ang tatanga, ba't kinukunik yung mga finance na yun? Usapang kaso Hindi yun para papaking kita Visit na to, huwag na natin tapusin, sayang oras natin dito. Bopols Oo, Bopols, mga dabarkads, wala tayong matututunan. Biruin mo, kailangan tipayin siya magmayari. Alusos kasi sila ang nagpapasahod sa Tito Vic and Joey. Anong connect? Thank you very much. Anong connect?
So kapag ikaw na palang nagpasahod sa mga tao ngayon, kaya mo na palang kunin yung ano, kahit hindi ko yung gumawa. Ay, naku talaga. Mananahimik. Alam niyo, kahit na nasa Tito Vic and Joey na yung ano, Tito Lungit Bulaga, hindi pa rin mananahimik tong mga to. Ipupush pa rin nila yan. Tsaka ito, isipin niya. Ito lang. Lahat ng mga vlogger na nakakampi ng Tape INC na magtataka ka, wala silang views. Pero araw-araw silang nag-upload ng video. Na pwede naman, uubo lang ako. Na pwede naman, gumawa sila ng ibang mga content para umangat yung channel nila. Diba? Ganyan ng ano ng mga YouTuber. Pero magtataka ka, bakit hanggang ngayon, andun pa rin sila? Ibig sabihin, nakikinabang din sila. Kahit hindi sila sumasahod, may... Okay mga Dapper Cats, kayo na lang bahala dumugtong dun. So hanggang dito na lang yung video natin. Yan, please don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Sana hindi nyo naririnig yung paghagok ng hininga ko dyan, ha? Oh. Nga, sobra ka na, ha? Layasan mo na yung katawan ko. So ingat mo kayo palagi mga Dapper Cats. Pakishare naman po ating mga video. Bali nag-upload tayo 2-3 sa isang araw. At kung pagsinipag may kasamang live. At hindi ko pa napapagawa yung wifi ko, kaya hindi pa tayo makapag live, no? Mahina pa. Bakit kasi mag-live pag blurred. Oo, maganda yung kasing linaw nito, yung kitang-kita yung kagwapuhan ko dyan. So ingat mo kayo palagi, and God bless and peace. Bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra